Marami. Napakarami. And sayang kung nandito sila. Kung gusto niyo, pwede kong ulitin. Sayang eh. Ano na pa? Oo. Yes. Tapos kung gusto niyo sa court, kasi yung sa bundukan, court. And maraming nagtanong. And sayang eh, because it add knowledge. Kasi wala na eh. Nasa generation tayo na na-addict na tayo sa matatamis. Addicted na tayo sa... At saka ang pinaka-problem nito, easy, accessible. Text, call, pag-grab, pag-deliver dito. Diba? Then, when you enter the mall, you look at the right side, left side, ow, puro sugar. Sarap, di ba? Yun yung aayusin natin. Because, lalo na yung mga ibang mga product, may free taste pa. Free sample. Kumikita, siyempre, business, food. But, hindi natin naiisip na ano tayo. Hello. Ayun. Mas, ayun. Thank you so much. Actually, so na ano tayo? Na hahay kuko kahit munti ang halaman doon. Hello? Yes? So, eto, ang toko is for your lifestyle to change into a healthier one. Eh, paano ko may... Hello? Hey. Hello? Yes. Paano ko may i-share sa inyo paano mag-lifestyle change? Ang hirap, di ba? Iniisip nyo pala, hay, bakit pa baguhin ko ang lifestyle ko? Yung iba, senior na. Okay? Usually, pag senior, retired, ano ginagawa? Correct. Bahay, kain ng kain. Kung nagtrabaho ko dati, senior na ako, kailangan relax na lang ako. Yun ang big mistake. No? Yun. Nawala. Hello. Wala. Hello. Yun ang big mistake natin. Pagka nag-lifestyle change, hindi kayo naaayon, parang, ayoko. Ang sarap kaya. Pero yung health, yung katawan ninyo, ang magsasuffer. Okay? So, papanood ko muna tong video. Na-invite ako ni Katon Ying dito. Sabi ko nila, hindi madali ang road to fitness. Paano at saan nga ba magsisimula? Panoorin po natin ang fitness journey ng isang dating obese, si Dr. Brian Castillo. Narito po ang report. 52% ng mga adult Filipino ay may metabolic syndrome. Yan ay ayon sa 8th Philippine National Nutrition Survey. Ang metabolic syndrome ay grupo ng medical conditions na risk factor sa coronary heart disease, diabetes, stroke at iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din itong insulin resistance syndrome. Si Dr. Aubrey Castillo, isang pediatrician, aminadong minsan ang napabilang sa datos ng may metabolic syndrome. Nagsimula siyang tumaba noong 2012. Ito yung sinasabi nila, rice is life. Only rice. I can take 4 cups of rice or more in a meal,
Hanggat hindi na uubos yung ulam, dandan pa rin ako ng dandan ng rice. Di ba? So, yeah. Then, favorite ko mga donut, soda. Ako, soda. 1 liter, 2 liters. Ang sarap. Soft drinks. Hanggang sa umabot si Doc Brian sa obese 2. Kaya naging obese. Parang mas maganda yung isa. Mas maganda po. Yung maliit, no? May normal weight, overweight, obese 1, obese 2. Ang pinaka-last, yung morbidly obese talagang alaki. Malapit na ako doon. Sa akibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para na makatulong. Kung may severe sleep, obstructive sleep apnea, meron akong machine, CPAP, which Ayun. cost Ayun. mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Bagaman Yes. sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para kung yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, mag-gain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise. It's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 na magdesisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey ni Doc sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem dito is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Payo ni Doc sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey. Ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo? You need to have a right mindset naman. So, kailangan may goal ka. Kasi kung wala kang goal, para kang inaano ka lang sa agos ng tubig. Yun. Yan ang aking dating lifestyle. So, ito yung CPAP. I've been traveling with this machine kahit saan. Hindi pwedeng hindi ako maglagay niyan. Kung hindi, pag umupo akong ganyan, nakikinig ng lecture, tulog agad ako. So, may mga accidents ako, car accidents because while driving, nakakatulog ako. 3 accidents, car accidents in a year. Okay, so sabi ko, kung hindi ako magbabago ng lifestyle, saan ako? Okay? Anyway, so, kadalasan, ang problem natin ngayon is diabetes. And there is mga 24 million sa Pilipinas ang diabetic. 2023 ang statistics niyan. By 2025, pagka hindi na bago ito, it will take 127 millions na. Grabe ang pagtaas. Hindi siya pababa. May mga program pero ano nangyayari? Wala. Because food is addicting. Sugar is addicting. If you're hooked, ang tawag dyan, mga junkie, pag hook ka, kahit na anong gawin mo, pakahirap. Actually, wala ko yung idea. Isa sa nagiging substance abuse na is sugar. Yan na. Dati, di ba, drugs, alcohol, cigarette. And yung sa cancer, cigarette ang dating risk factor, smoking risk factor for cancer. Alam mo sino nang pumapalit sa kanya? Obesity. Isa na yan pumapalit na sa smoking. Obesity is a risk factor for cancer. Opo. So, ang dami, no? Yung metabolic diseases, yan yung obese ka, diabetic ka, malaki ang bewang, no? Pagka na dalawang, pa lang yan, 2 or 3, pasok ka na sa metabolic syndrome. Hypertension, diabetes, no? Kasama doon. Well,
Lahat ho ba diabetic? Okay. Yes. Borderline, yung 3, diabetes. Hypertensive, isa na dyan. Okay. So, konting lang. Ang diabetes, hypertension, obesity, yung mga gouty arthritis, fatty liver, these are chronic diseases. No? Non-infectious. Ibig sabihin, hindi ka mahawa. Pero sinasabi nila, di ba? Pagka lahi mo. No. We can cut that lahi-lahi. Bakit naging lahi-lahi? Because, iisa lang yung kind of food na kinakain ninyo eh. Kung ang mother mo nasarapan dito, malamang, ito yung papakain sa'yo. Pag kami mga get-together, yan yung mga kinakain ninyo. All are high carbohydrates, sugary foods, all processed yung iba. Okay? Ayan. There are 3, type 1, type 2, and ito pagka nagbubuntis, gestational diabetes. No? Okay. Yung type 1, not common. Pwedeng bata, si Gary V is type 1 diabetes, pero tumataas ngayon ang may type 1 diabetes. Okay, eto ang pinaka-common. Type 2. Okay? 45 years old, hindi na yan totoo. Kasi, meron ako nagiging pasyente at the age of 27, 23 years old. Nasisi pa ang father. Dahil nilalanggam ang ihi. Yung pala, ihi niya. 20s. Imagine mo yan, pabata ng pabata ang mga nagkakasakit ng diabetes. Okay? Etong usually pagka mga lecture, paano nangyayari ang diabetes, eto na lang pinakamadali para maintindihan yung diabetes. Ano ang mga komplikasyon nito? Pagka nakita nyo ang komplikasyon nito, matatakot kayo sa diabetes. Kadalasan kasi, may gamot naman. Okay? Yan yung mga thinking nila. Okay. May cake, may ice cream, may gamot naman. Sige, kakain ako niyan, no? Maggagamot ako. Okay? Tingnan ninyo. Kung ganun ang thinking natin, once you consulted your doctor, your endocrinologist, no? Once you consulted, pansin ninyo, bakit dinadagdagan ang gamot ninyo? Na uminom kayo ng gamot, yun, libre ang gamot, metformin. Supply, pero if you're not going to change, yung gamot na yun, madodoble. Pero gamot na, dalawang gamot sa isang tablet. Okay, isa na to. Sige, naging 2 na. After 3 months, balik kayo, naging 3 na. Then, after another 3 months or 6 months, sabihin natin, nanay, kailangan nyo na mag-insulin. Okay? Ano na nangyari sa thinking? May gamot naman. Okay. May gamot, libre nung una, pero nung susunod na mga nadagdag, hindi na libre kasi walang ganong klaseng gamot sa barangay. So, ano nangyayari? Gastos. Magkano ang maintenance per month? 3,000, 5,000 per month. Okay. Insulin. Nung nag-insulin na, oh no, mas tumaas ang gastos. No? So, complication? Eye problem. Papansin ninyo, ito yung tinatawag na diabetic retinopathy. May spot-spot o kaya nanlalabo na ang mata. Pagka magpapatingin sa doktor, sira na ang retina. Kung hindi nyo maayos. Actually, pagka nasira na yan,
ang hirap na daw. Hindi na maaayos. Yan ang komplikasyon ng diabetes. Ang uncontrolled sugar. So kung hindi nyo makokontrol ang sugar, yes, may medication na magkocontrol, pero if you're not going to control what you eat, all those sugar food, sugar drink, dadagdagan na yung gamot. And eventually, insulin won't work. Kasi tataas pa rin ang sugar mo. Kain ka pa rin ng kain. Sugar food, processed food, mga instant. No? So, lalong nadadagdagan ang gastos, ang gamot. Pero, yung komplikasyon, ayan na. So, wag nating hayaang magkaroon tayo ng komplikasyon na ganito. Next, nako, eto na. CKD. Dialysis. Okay? Eto yung pataas ng pataas. Ang problem ngayon, kahit na nagda-dialysis, ganun pa rin ang way of eating nila. High carb, sugar food, sugar drink, processed food. Bakit? Nililinis naman yung dugo ko. Okay? Kaya, kahit na anong treatment, dialysis, kung hindi nyo pa rin babaguhin yung inyong kakainin, during may CKD kayo, baliwala. Mapapaagal lang. Meron po akong mga patient CKD5, nagpag-guide sa akin, change lifestyle. After 2 years, CKD3A. Okay, meron stages yan. 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5. Okay? Yung 5, dialysis na. Yung 4, pwede, pero nagda-dialysis na rin yung iba. Okay? Mga creatinine nila, 300, 600, 700, or 1,000. Okay? So, napaka-importante mag-lifestyle change. Bakit? Yung mga may sakit, yung komplikasyon ng diabetes. Imagine, CKD5, naging 3A. Kaya very amazing, na-amaze ako sa lifestyle change na pagka hindi ko ma-share sa inyo, parang baliwala ako bilang physician. Ang tagal-tagal kong nagdoktor na every time darating sa aking pasyente, adult, pedia, sa adult kasi chronic diseases na, tagal ng mga sakit. Dagdag ako ng dagdag ng gamot. O sige, balik kayo after 3 months, repeat. Pagbalik, yung 3 gamot nagiging 5. Yung 5 gamot nagiging 10. Meron nga akong pasyente from 25 medication, 25, down to 2. Nung nag-guide ko siya para sa lifestyle change. Grabe, 25 meds, bakit? May high blood, may diabetes, may arthritis, may fatty liver. Sabi ko, wow, pinakyaw. Pinakyaw ang sakit. Ang isa na lang kulang, cancer. No? Yun na lang kulang. May GERD, may heartburn. Alam mo, the easiest na i-manage ang heartburn, GERD, huwag kayong kumain ng tinapay. Huwag kayong kumain ng sugar food, sugar drink. Ma-address yan. Yung 3-in-1, tanggalin ninyo. Start muna kayo sa water. Mag-ano muna kayo sa rice. Yung tinapay, out. So, anong klase mga tinapay? Pizza. Easy, di ba? O-order ka kay pizza. Okay? Kung may GERD kayo, nako. Tanggalin nyo ang mga sugar food, sugar drink, lahat ng mga high carbs na processed food. Kainin nyo yung real foods. Anong real foods? Kinukuha sa market. Mga kinakatay, gulay. Okay? Prutas. Yan. Eat real foods. Yan. Kung may mga GERD, pansinin nyo, ma-address yan para hindi na kayo uminom ng mga gamot.
Okay? So, CKD, chronic kidney disease. Ako po, once na nag-dialysis kayo, ayan na, gastos. Check up sa doktor, gastos, dadagdagan ng gamot. Napakamahal na mga gamot nito. Merong gamot, Dok, pwede bang hindi ko na inumin to? Naku, hindi pwede. Ganito. Baguhin mo ang lifestyle, mababawasan natin ang gamot. I have plenty of patient CKD, hypertensive, diabetes, nag-i-insulin. Take note, nag-i-insulin. From 45 units, 45, 30. 45 sa umaga, 30 sa gabi. Down to 0 insulin. Naniniwala ko ba kayo doon? Ako naniniwala because minonitor ko siya. And after 3 months of follow-up, FBS, ay, ang ganda, 90. HbA1c, normal. Hindi ako naniniwala. After 3 months, balik kayo with laboratory. Continue lang yung lifestyle change. Another 3 months, ay, ang ganda. Wow. Ngayon lang ako na-amaze sa mga patient ko. Ngayon, magtatatlong taon na po akong nag-handle ng mga adult na mga may chronic diseases. Pediatrician po ako. Yes. But nag-handle din po ako ng mga adult. Because ang una-una kong inaayos, lifestyle. Madalas sa mga senior, hilig nila 3-in-1. Kaya unang-unang tanong ko yan, Mother, hypertensive, diabetes. Hindi 3-in-1 ka ba? Yes. Tanggalin nyo muna yan. You can taste coffee, black, no creamer, no sugar. Dapat gano'n naman talagang kape. Alam nyo bang component ng 3-in-1? Konti lang ang kape. Puro creamer, sugar yan, asukal. Mas madami ang asukal, mas madami ang creamer. Kukunti na yung kape. Nagkape ka pa. Okay? So, 3-in-1, number 1 na nagpapataas ng sugar and blood pressure, alta pressure. Okay? So, hopefully, ito yung second na complication ng diabetes. So, yung thinking na may gamot naman, huwag yun ang isipin yun. You need to control your sugar intake or restrict. If you are diabetic, talagang kung gusto nyo mawala ang diabetes ninyo, tanggalin nyo. Ano ba diabetes? Mataas ang sugar. So, pag mataas ang sugar, ano nagkakos ng pagtaas ng sugar? So, sugar food, sugar drink. Mga processed food, yung mga nakakahon, nakaplastic, may mga sugar din yan. Okay? So, ang only rice, only bread, dati, sa 3-in-1, 20 pieces of pandesal ang kinakain ko. Kaya ako naging ganito. 20 pieces. Dati pandesal, malaki. Ngayon, maliit na. Okay. Well, if you want to change your lifestyle, from from that to this. Kaya pa ba ng sarat-sarat kung may edad? Kaya pa ba? Yes. I have a 74 years old male. 74. Came to my clinic, naka-wheelchair. May tungkod. Okay, punta. Po. In-explain ko ang lifestyle. Anong lifestyle? Ito yung lifestyle niya. Okay, babaguhin natin ang lifestyle ninyo. Priority natin, food. Ayusin natin ang mga pagkain ninyo. Nagpag-guide sa akin. Nagpa-monitor for 2 months. Daily monitoring yan. Well, through messenger, hindi yan face-to-face. So, nakikita ko na yung kinakain. Nakikita ko na yung mga ginagawa niya. Okay? After a month, tungkod. Nakakalakad na. After a month yan, Nung after ng first consultation namin, nagpakita, face-to-face. Tapos ng consultation, tatayo na hindi makatayo. Kailangang igaganon sa kilikili. Yung isa, dito sa kilikili.
para maiangat. Hirap na hirap siya. Okay? So, lifestyle change. After 2 months, nag-video yung anak. Very amazing. May tungkod. Naglalakad, buhat-buhat ang tungkod. Yung tungkod, pang ano lang pang alalay na. Hindi na siya yung sa tungkod na bigat niya. No. Napansin ko, parang nakaangat yung tungkod, naglalakad Tapos pag hihinto, ibababa niya. 74 years old. Ang laki-laki ng tiyan. After 2 months. After 2 months, walking. Okay, meron akong 83 years old babae. 83. Meron akong ginaid na anak niya sa Hong Kong. Ginaid ko. Binago ko rin ang lifestyle niya. Yung mga medication niyang 5, naging wala. After 3 months, wala. Wala ng hypertension. Dati hypertensive. Mataas ang sugar. Nag-normalize na. Okay. Nag-message sa akin from Hong Kong. Doc, i-enroll ko si mother ko. Oh, bakit? Kasi nakahiga na lang palagi. Parang nanghihina. Higa, upo, higa, upo. Okay. O sige. Pagka ganito, talagang binabantay ko. 83 years old. Imagine that, 83 years old. Binago ko yung mga kinakain. Lahat ng sugary food, mga bibingka, tinanggal ko. Ang mga matatanda, mahilig sa matatamis. Tinanggal natin. Ang kinakain, real foods. Isda, manok, gulay, prutas. Diba? Okay. After a month, nasa bahay na. Nagluluto. Hindi na nasa bed. Hindi na nakaupo. Bed, upo. Hindi na. Gumagawa na, naglilinis. 1 month lang yun. After 2 months, wala na sa bahay. Andun sa kapitbahay. Nagmamarites na. Di ba sa probinsya, ganyan? Uso yung mga kapitbahay. Na-amaze ako. 83 years old, babae. From being weak, nakahilata lang sa bed, from after a month, nag-aayos na ng bahay. After 2 months, sa labas na. Ito yung kinagulat ko, natakot pa nga ako. Nagbuhat ng weights. Nagbuhat ng weights. Bakit ako natakot? Yung binubuhat ko na 10 pounds dati, kulat ako, ginagano nyo. Naku, teka. 5 lang. Naka-record pala. Aba, continue lang siya. Akala ko, video, 10. Pinayuhan ko yung anak. Okay. When you do the resistance training, there's no age. Yes. Pero, you start from light. Itong tinuturo ko, ito. Sa mga senior. Ito muna. Sedentary lifestyle. Ito lang bubuhatin ninyo. Marami po akong mga senior, 60, 70 years old, 80 years old, nagbubuhat. Starting from mineral water, after nung magaan na, pinapalitan na yung tubig, pinalitan na ng buhangin. Okay? Kung sanay na kayo dyan, sabi ko, now you can invest more. Dumbbells na, Kasi hindi ko pinapasimulan na mag-invest agad. Sabi ko, start nyo muna, tingnan niyo kasi yung iba, hindi rin kino-continue. Sayang, bibili kayo, gastos. Hindi nyo rin naman mako-continue. You need to change your lifestyle. Pagka ginawa nyo yan, continue yan. Mas marami akong mga patient, na mga elderly, na nag-exercise. Sabi ko, start na kayo sa walking.
Ang ganda-ganda ng walking natin dyan sa arena. You can go there. Diba? Okay? Next. Ayan. Complication of diabetes. Nagga-gangrene. Pagka nangingitim na yung mga ano nyo, pag dinala nyo sa doktor, ay kailangan putulin. Itong putol yan. Puputulin. Ayan, pinutol na. Mamili ka na lang. Yung iba, sabi ng doktor, mamili po kayo. Below the knee or above the knee. Meron akong kabatch. Actually, mas younger sa akin ng mga 3 years. Pumanaw na po. Why? Diabetic. Ito yung isang complication niya. Naputulan na siya ng paa. Kaya nagulat ako bakit naka-wheelchair. So, bakit naka-wheelchair to? Yung pala, putol na yung paa. Yung legs niya. Then after 2 years or 3 years yata, pumanaw na rin. I think, dahil palagi na siguro nakahiga, nakaupo, hindi pa rin niya binago ang kanyang way of eating. So, yung sugar, sabi, iniisip niyo pa rin, may gamot naman, so hindi nag-improve ang health. So, lalo nag-deteriorate. Okay? Nerve damage. Ito yung kinakatakutan ng mga may diabetes. Yung alam mo yung tinutusok-tusok yung paa. Pagka inapak mo, napakasakit. Yan yun. Okay? Pakinggan natin. Pat Shulkins is one of the millions of Americans with type 2 diabetes. I probably had about 15 years. She monitors her glucose, but when it came to the state of her feet, Pat was unfeeling. About half of diabetics have this side effect, called neuropathy. These patients, especially when they get really bad, they lose the ability to feel their feet, so they don't know when there's a problem. Diabetic neuropathy is nerve damage brought on by uncontrolled blood sugar. Yes. The feet and toes are most commonly affected. The lack of sensation can result in serious problems when injuries go unnoticed. That's exactly what happened to Pat. It was like a big blister, kind of inward though. It wasn't sticking out. Yes. Diabetic By the neuropathy. time she noticed the ulcer on her foot, it was almost too late to save. The ulcer was there, it was chronic, and it was resistant to care. We kind of changed courses and addressed the underlying bony structure. So we basically reconstructed her foot so that there was not these high pressure spots where the ulcer, where the bone would break through the skin. Experts stress the importance of knowing the symptoms, which may include tingling, burning, pain, or numbness in the feet. Yeah. Getting annual foot exams and wearing approved diabetic shoes is needed. And even a simple thing like an ingrown nail, it can get infected, it could get down to the bone, and you can risk losing the toe. You or I would notice a sore developing or even a little cut on your foot. Yes. People with diabetes, they have less feeling. They may not notice it until 2-3 weeks later. By that point, it could have erupted into a full-blown infection. Although she managed to sidestep an amputation, Pat will never take her feet for granted. And I know, I never thought it would happen. For Lee Memorial Health System, I'm Amy Osher. Ayun. So, yan. Nakita niyo yung babae, senior na yun. Pero may mga patient ako ngayon, 40s, 50s. Yan yung nararamdaman nila. Hindi makapagtrabaho dahil pagka inapak mo, napakasakit. Kaya yun yung itong kinakatakutan nilang okay lang daw ma-dialysis, wag lang yung much worse yung maputulan ng paa. Diba? Okay. Isa ring complication ng diabetes, heart attack, and stroke. Okay. Ito ang concern ko, no? If you have chest pain, hypertensive kayo, diabetic kayo, any of that, chest pain, 5 seconds na wala, consult a doctor. Okay? Huwag niyong ipagpawalang bahala. Akala niyo lang, nagbuhat kayo kaya sumakit ang dibdib niyo. Sumakit ang chest, 5 seconds na wala, consult. It's better to be cautious than to be sorry. Okay? Meron akong mga patient, minomonitor, ginaguide. Hindi sinasabi sa akin. Sabi ko, Mami, nakamonitor na kayo. Why didn't you tell me na may chest pain kayo? Doc,
5 seconds, nawawala. Segundo lang, nawawala. Okay. Kaya, inobserbahan ko. Okay. Observe 1 day, 2 days. After 1 week, yung chest pain niya, hindi na nawawala. Sabi ko, dalhin niyo na po sa emergency. Okay. So, yun yung iingatan natin. Pagka may mga health conditions tayo, hypertensive or diabetic, kasama po yan. Okay? Chest pain. Or, isa yan, shortness of breath. Umakyat ho ba kayo ng hagdanan? Hiningal kayo? May concern na yan. Pagka yung simpleng ganyan, o kaya isang mga 5 baitang hingal, magpa-check up po kayo. Either lumalaki ang puso or may iba pang problem. Naglakad lang kayo ng ilang steps, shortness of breath, hiningal, check up kayo. Okay? Well, yung mga COPD, mag-turn lang ng knob yan, hinihingal. Kaya yung sa mga chronic smoker, yan yung COPD. Kaya pagka in-x-ray, ang air na lang sa lungs, ganyan na lang. Makikita ko na agad yung lungs. Yung lungs dapat pag ganun eh. Pagka namuti po, pwedeng tubig or nag-collapse ang lungs. Pwede. Or tubig. So, check up pa rin yan. Pagka namuti, hirap huminga yan. Okay? Aayusin natin kung merong mga tubig yan o nag-collapse na yan. Pagka kasi nag-collapse, kailangan ng tubo para... Kung tubig, yes, magiging normal. Tatanggalin lang yung tubig. Pero puro gamot lang. Ibig sabihin, kukunti lang yung tubig. Kasi sa akin po, nakupi. Lumakot ng dok. Ngayon, inuhan mo na niya ako. Gamot mo na baka ikaw makupi. Yes. Pwede kasi infection. Pwede naman infection. Antibiotic lang. Nararamdaman ko yung pag-inom ko ako, parang may sumasakit talaga. Okay. Consult pa rin. Chest x-ray, ECG, kung left side. Okay. Kung may kumikirot, check up. Ayusin natin, ECG to the echo. Mas mahalaga yan. Consult agad. Listen to your body. Ito yung inaano ko sa mga pasyente ko. When you change your lifestyle, listen to your body. If you feel dizzy, headache, minom ng tubig. Or electrolytes. Pwedeng dehydrated. Kung nawala after 30 minutes, dehydrated kayo. Hindi kayo umiinom na. Alam mo, Pinoy, hindi mainom ng tubig. Tingnan nyo, hindi pa bawas. No? Kasi ihin na ihin. Okay. Ang inom, hindi tungga. Sip lang. Usually yung mga tumutong, sigurado ako, 1 baso, 2 baso, 1 inuman. So, papansin nyo, ihi naman ng ihi. Okay? Can cause also dehydration. Kung mahilig kayo sa kape, sino nakaka-5 tasang kape sa isang araw? Meron na, may mga pasyente ako. 5 or 8 cups the whole day. Ihi siya ng ihi. Okay? Diuretics ang coffee. Kahit tsaa. Okay? Pagka may question, bat in lang. Yan, gum disease. Simple. Dentista, sa panahon ngayon, pinapalitan na yung ngipin eh. So, gum disease. Pero, bago kayo operahan ng dentista ninyo, ipapaklearance po muna kayo kung napakataas ng sugar ninyo o napakataas ng presyon ninyo. Okay. If you are diagnosed with diabetes, you need to monitor regularly ang sugar nyo. So, kung meron kayo pang check, pang ano rin yan eh, panakot. Pag check nyo, 300. Anong gagawin ninyo? May gamot naman? No. Ang gagawin ninyo, aayusin nyo na yung kakainin ninyo. Iiwas talaga kayo ng mga nagpapataas ng sugar. Ano ba yung mga pagkain nagpapataas ng sugar? Ha? Yan yung mga pagkain hindi matamis pero nagpapataas ng asukal. So, pinaka-simplest na nagpapataas ng sugar sa katawan natin is sugar.
Hello, Doc, ano ka ba? Siyempre, sugar, mga matatamis. Pero may mga pagkain na hindi matamis, nagpapataas ng sugar. Ano po mga yan? Sobra sa kanin. Sino ba nakaka-2 rice a meal? Di ba? Oh, 2? Oh. Ako, dati, 3. Pag masarap pa rin yung ulam, alam mo yung, may sumobrang ulam, dadagdag ka ulit ng kanin. Tapos wala ng ulam, magdadagdag ka ng ulam. Pagka may ulam na natira, dadagdag ka ng rice. Alam bang, ganun na nangyayari. So, nagiging only rice. Pag sobra kayo sa carbohydrates, yan, nagpapataas ng sugar. Pizza, bread, pasta, ay, ang sarap. Yan yung mga hindi matatamis na nagpapataas ng asukal. Okay. Ito lang thinking ninyo, ha? Thinking ninyo is, if you are hungry, doon kayo kumain. If you are not hungry, ang problem, hindi ka gutom. Yung kasama mo kumakain. Sasabayan na kita. Okay? Oh. Hindi ka gutom, may nakita kang food, kakain ka. Hindi ka gutom, mayroong tinapay doon, dadaan ka. Ay. Kayo ba yon? Medyo kayo yon. Ganun din ako noon. Huwag kayong magbababad sa kitchen. Promise. Ano mangyayari? Kung ano yung makitang pagkain doon, hindi kayo gutom, kakainin nyo. Pagka masarap, uubusin ko na. Hindi gutom, ha? Okay? So, bakit tumataas ang obesity? Bakit tumataas ang diabetes? Bakit tumataas yung mga may CKD? No? It's because hindi kayo gutom, kain kayo ng kain. Ang problem sa sugar or pagkain, ito yung uppers and downers. Pagkakain nyo, wow! Grabe, no? Energy! Ilang minuto, naantok ka na. So instead of working, magtrabaho, anong ginagawa nyo? Tutulog. So, yung kinain nyo, hindi na burn. Oh. Tapos, pansinin nyo, bakit may love ako? Love handles. No? Yan. Yan yung mga sobra-sobrang kinakain. So, regular consultation with your doctor, usually every 3 months. Para maano niya maayos. Kadalasan, lahat ng mga complicated cases, gusto ko i-monitor. Kasi, after 3 months, ang haba niya, no? 90 days. Siguro first week, 2 weeks, napaka-stricto nyo. Ay, eto sinabi ng doktor. After ilang weeks, after 3 weeks, kikita yung mga kasama mo. Ay, ang sarap kumain mo. Kakain ka na rin. So, yung nasabi ng doktor mo, wala na. Sinabi niya, moderation. Okay, moderation. Paano ba moderation? Sige nga. Paano ang moderation? Iniisip niyo? Konti-konti. Konti-konti. Okay, yan yung problem. Ang moderation ko, sa akin, ang definition ko ng moderation is twice a week, 3 times a week na. Maximum 3 times a week. Bakit? When you eat small tidbits every day, masarap eh. After 2 weeks, 3 weeks, yung tidbits, lumalaki. Every day. Every day. So yung once a day, nagiging twice a day. Twice a day, nagiging 3 times a day. And then, nagiging, nyo na, mannerism nyo na. Makikita nyo na, kakain na kayo. So yung moderation nawawala na. Kailangan may araw na hindi kayo kakain. Parang season, yung mga prutas dati, di ba?
May season, may buwan na wala. Dati yun dati. 20 years, 30 years ago. Pero ngayon, lahat ng prutas, mabibili mo na. Hindi na siya season. So, nung dati, napaka-healthy. Bakit? Ilang buwan ba naman hindi ka kumakain nitong matatamis na to? Tsaka yung mga pagkain din noon, talagang lalabas ka ng bahay para makuha mo yung pagkain. Magtratrabaho ka. Ang nun, wala pang bisikleta, walang tricycle. Swerte na lang sa probinsya, swerte na lang pagka may dumaong kalabaw na may padulas. Kakaangkas ka. Ngayon, wala na. Paglabas mo na ng bahay, ayun yung tricycle. O kaya, meron kayong bisikleta. Wala nang walking. Kaya hindi pinaghihirapan ang pagkain. Easy, accessible. Yung availability din niya, nandyan na. Kaya, yung health natin ang nako-compromise. Nasasarapan tayo sa pagkain, kahit hindi gutom, kakain. No? Yan ang iisipin ninyo. If you're not hungry, huwag kumain. Pansinin nyo, pagka yan ang ginawa nyo, in 1 month, feeling nyo, ba't pang ang luwag ng damit ko? Promise yan. 2 months, nako. Uy, dati yung toast ko, hindi ko nakikita. Ngayon, nakikita ko na yung toast. Ay, isa ako doon. Hindi ko nakikita ang paa ko. Kailangan umupo ako para makita ko. At para magsintas ng sapatos, uupo ako, iaangat ko pa. Pero yung ganon, nako, may nakaharang ng boulder dito. Pakahirap nun. Okay? So, eto. Madalas sa doktor, dito na sila agad. Oral medication. Kasi, alam mo, thinking ko nung nagko-consult na ako ng mga pasyente, pumunta sa akin ng pasyente, dapat may bibigay akong reseta. Kasi, iisipin ng pasyente, parang walang binigay sa akin reseta. Bayad ako dun. Okay. Actually, nung nag-start ako mag-clinic sa Lulumboy, every Friday libre. Abutan nyo ba yan? For 4 years, every Friday libre yun. Ang consultation ko libre. 4 years. Ang napansin ko, yun yung pasyente ko. Sabi mo, ba't hindi gumagaling to? Every week nandun. Feeling ko gusto lang yata akong kakwentuhan. May mga ganun, may mga senior gusto lang kakwentuhan. Kaya every week nandyan siya. Okay? So, usually ito, oral medication. Pagka lifestyle modification, ang sasabihin na lang is, mag-exercise ka, yung mga kakainin mo in moderation. Napaka-vague. Exercise, ano yung exercise? Okay, if you are in sedentary, you need just to walk lang. You don't have to enroll sa gym. Gastos. No? Andiyan lang yung, maglakad lang kayo. Kung gusto yung maging healthy, yung mula Duhat hanggang Palengke, sa Lulumboy, lakarin nyo. Yan, ikot sa arena. Pag kami nakikita kayong tumatakbo dito sa Duhat, papunta doon sa Agco ng Duhat, na naka-sleeves, naka-shades, pogi, ako yun. Pag pangit, hindi ako yun. Okay? Tumatakbo po ako dito sa Duhat. Ito isang training ground ko. Why? Paahon Hili. Ayaw ko sa patag. Kasi iba. Nung nagsisimula akong tumakbo dito, mula bundukan, papunta dito, dun sa overpass, dati tumitigil ako dyan. Bakit? Ahon yun, di ba? Yung nagkahati sa NLEX. Pagdating dun sa bridge, tuktok, tigil ako. Inom. Ngayon, dinidiretso ko na yan.
hanggang dun sa arko, dun sa duhat. Tapos, pabalik na ulit. Okay, so, usually mga 8, 9 a.m., tumatakbo po ako dyan. Pag may lecture akong ganito, hindi ako makakatakbo. Okay, priority ko ang mga community. This is a advocacy ko sa community ko. So, start lang ako sa Bundukan, dito sa Duhat, then gusto ko sa Taal, sa Lulumboy, Wakas, Bambang. 19 ba? Kaya ang kapal ko, no, lalapit ako sa center. Baka may program kayo. Ito, aking serbisyo. Magle-lecture lang ako, magtotalk. Doc, may bayad ba yan? Wala. Provide nyo lang ako ng projector and sound system. Sa Bundukan, walang projector. So, ako nag-provide. O sige, ako magpro-provide projector. Kasi gusto kong masimula ng lifestyle modification in every barangay. Ito na yun. Okay? So, paano ang lifestyle modification? Ito na. New start. Tandaan niyo na, new start. So, ang health natin, 80% is coming from your nutrition. Yung susunod na exercise, 20%. Okay? Wow! Nutrition lang, papayat ako? Correct. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong kumain pagka hindi kayo gutom In 1 month, mafe-feel nyo yung 2XL extra large nyo, ba't parang ang luwag? Okay? Kumain lang kayo pag gutom. So, kahit na mag-exercise kayo, tingnan nyo, 10 minutes, fast food. Fast food. Ang dinadagdag ninyo is 1,177 calories. Okay? Oh my God! 40 minutes ako mag-exercise. Ilan ang calories? I-minus nyo. Okay? Yung sobrang calories dyan, may stored as fats. Okay? Yung mga sugar naman, so pagka na-stored as fat, tataba. Yung extra sugar dyan, kung sobrang sugar nyo, nagkaka-diabetes. So, eat real foods, yung hindi nagpapataas ng sugar, much better. And, kahit na anong exercise mo, imagine 40 minutes. Sino nagpo 40 minutes sa inyong dyan? Nagwo-walk. Walking lang yun eto, nakabike 400 calories. So imagine mo, mag-walk ka ng 40 minutes. 100, 150 calories. Tapos, may kilala ko Wow, inikot ang arena. After umikot ang arena, paktok na kayo. Ayan na yun. So, nag-walk ka, eto, nakabike 40 minutes. Kung nag-walk ka, so yung mga 150. Sige, bigyan na natin 200 calories. Gutom na after. Kumain. Hoy! At ilan yun? I-minus mo ngayon yung winok nyo. Okay. Isang technique, no? When you do exercise, when you do walking, tubig. Okay? Pag-uwi nyo, tubig. Kung hindi kayo gutom, huwag na kayo kumain. Pagka uminom kayo ng tubig, hindi kayo gutom, huwag kayong kumain. Ang problem kasi, ang thinking natin, when we do workout, exercise, kailangan kumain after. Huwag. Basta hindi kayo gutom, huwag kayong kakain. Yun lang yun. Mapapansin nyo, in 1 month, lumuluwag ang damit. Nako. In 2 months, hi. Yes. Gawin yung 1 taon yan. Ang sarap mag-shopping.
ng damit. Ay, ang sexy ko dito, bagay, kasya na ako dito. No? Yan ang thinking. Kailangan may goal kayo. Okay? Goal pa rin. Kung gusto nyo maging healthy, eat whenever you're hungry. Okay? Ang next, so you need to stop eating this. Drinking carbonated drinks, refined sugars, artificial foods, processed foods. Start eating real foods. Ano yun? Nakukuha sa palengke. Wet market. Kaya mamalengke po kayo. Andiyan yung mga gulay, manok, itlog. Okay? Yan ang sundin ninyo. Exercise. Okay. Sa adult, 150 minutes per week. So roughly 21 minutes per day. Sabihin na natin 20 to 30 minutes per day. Walking lang. Start, kung sedentary kayo, start from walking. Daily walking. After a month, you need to level up, upgrade yun na yung walking ninyo. So walk, then brisk walk. Ang brisk walk, medyo mabilis. Sa walk, mabagal sa jogging. Pagka sinabing moderate intensity, yung walking, hindi kayo nakakakanta pero nakakapagsalita. So pagka nakakakanta pa kayo ng walking, okay lang yon kasi sedentary. Start lang muna. Huwag niyong pahirapan muna. Kailangan i-enjoy nyo ang exercise. Enjoy nyo ang activity, physical activity. Sa mga bata, ang daming obese na mga bata ngayon, you need 60 minutes of moderate intensity per day. Sa mga bata yan. Please, paglaruin nyo sa labas. Meron akong pasyente, hindi lumalabas ang bata. Alam mo bakit? Anong rason ng magulang? Takot. Takot na madapa. Ha? Yung magulang mo ba nung bata ka? Ganyan din? Hindi. Makit ka ba nung puno ng bata ka? Opo. Iyon. So, sa generation ngayon, takot na takot silang mawala yung anak. Diyos ko ako nga tumatalon pa ako sa pusali Baril-barilan, tapos lulundag ka parang lito lapid, no? Dati nun, no? Sa lupa, nagtatumbling ka. Ngayon, wala na. Very protective. Ang problem, alam nyo, pwedeng magkaroon ng antibodies sa sakit ang bata pagka nadudumihan yan. Natural antibody yan. Mas lumalakas ang katawan. Okay? Kaya pansinin nyo, puro sakitin ng mga bata ngayon. Okay? Yan. Exercise. Okay. Ito yung CT scan. Ito yung buto. Ito yung sa legs, ha? Ito yung muscle. 40 years old. Ito yung triathlete. Ang triathlete, nagsiswim, nagbabike, nagra-run. So, very active. Yan ang muscle niya. 74 years old. Taba. Ito yung muscle. 74 years old. Triathlete. Active. Walang difference, no? 40 years old, 74 years old. Okay, eto sa mga elderly, senior. You need to do lifting exercise. Bakit? Pansinin nyo yung balance ninyo. Okay? Gusto nyo umokay ang balance nyo? Mag-lifting kayo. Mag-squat. Tinuturo ako. Mamaya, may mga tinuturo ako mga simple squat sa mga elderly. Nakahawak. Body weight lang yan. Napakasimple. You need to do that every day. Siguro after walking. Then, squat. Naku po, pag ginawa nyo yan every day, yung mga senior, balance. Ang isa pa is,
habang tumatanda, lumiliit ang mga muscles. No? Gusto nyo hindi kayo lumakas ang mga buto ninyo, payakapin nyo ng muscle ang buto. So, paano? Lifting exercises. Pagka lumaki ang muscle ninyo, nagkaroon ng muscle na dagdagan, yumayakap yan sa buto. So, naproprotectionan siya. Okay? So, walang fracture. Okay? Ayan. Water. Ayan. Sa akin ba to? Nauuhaw na ako. Okay? Okay. Ito yung pinaka-simplest na pwede nyo i-measure yung ano yung tamang tubig para sa inyo. Sa mga adult lang to. Nakuha ko to sa isang nephrologist. The easiest. Halimbawa, 100 pounds. In pounds ang timbang. I-divide nyo sa 2. Then i-google nyo. 100 pounds divided by 2 is 50 ounce. So, ounces na. 50 ounce to liters. I-google nyo yan. 50 ounces to liters. Lalabas, 1.5. Almost 1.5 liters. So, yan yung amount in a day na tubig iinumin ninyo. Okay? Kadalasan 8 to 12 glasses. No? Yan yung pinaka-simplest. In pounds, divided by 2, i-convert nyo yung ounces to liters. Yung result ng pounds divided by 2, ounces siya to liters. 1.5. Yan. Pinaka-simple yan. Para hindi na kayong, Dok, hindi ko kaya yung 8 glasses. Bubusog na ako. Okay? May mga ganon. May 12. Isa rin ang bakit ko pinapakompute? Dahil too much water can cause dehydration. Why? Kailangan 12 baso ang inumin ko. In a day. Nangyayari, ihi kayo ng ihi. Ihi ng ihi. Nadi-dehydrate kayo niya. Okay? Kaya dapat tama lang. Pag sobra namang asin, nakaka-dehydrate din. Okay? So, kailangan balance. Okay? Paaraw, sunshine. Ang pinaka-effective daw, 10 a.m. to 3 p.m. Mga Pinoy, kahit brown, gusto pumuti, ayaw magpaaraw. Okay? 30 minutes. Kung gusto nyo maging baby, o di, hanggang alas 8 na araw, pang baby lang yun. 1 hour lang sa mga baby, mga sanggol, 1 hour. 30 minutes nakahubot-hubad. 30 minutes nakaharap, 30 minutes nakadapa. Hanggang alas 8 lang. Kasi very sensitive ang skin. So, pero kung naka-isang oras na, actually 1 hour yan, no? Kung naka-isang oras na, 7:30 na, napapaso na kayo, itigil nyo sa mga bata. Pero sa mga adult, 30 minutes lang, 10 to 3 p.m. Any time that day, yan, 30 minutes lang. Why? Makakatulog kayo ng mahimbing. Bakit? Sunshine, tryptophan, yung serotonin natin, magproproduce ng melatonin. Melatonin, sarap matulog. Yung iba nagsusupplement ng melatonin para lang makatulog. Pero tayo, sunshine, makukuha nyo ang melatonin. Temperance. Okay. Temperance. Pagpipigil. Pag-aanuyo. Ito yung sinasabi ko. Pag hindi gutom, huwag kumain. Pagpipigil, pigilan yung kumain. Sa vices kasi ginagawa itong temperance, yung mga smoking, alcohol, o eto, pagpipigil sa smoke, pagpipigil sa alcohol, pagpipigil sa pagkain, pagpipigil sa mga matatamis. Mga addiction. So, in moderation, yan yung sinasabi kong in moderation, 2 or 3 times a week lang. Huwag yung konti lang, pero everyday. Hindi mag-work yan. Mapapansin nyo, dumadami siya. Eventually, with gusto na ang kain nyo yan. Okay? Air.
Arena is the best. And ito, duhat, mapuno. Fresh air. Inhale, exhale. Pinaka-importante yan kaysa sa pagkain. Or what? Okay, ito po. Ito na. Sigurado ako, almost 80% dito, or 90%, itong problema. Napaka-importante ang rest. Ngayon, napapansin ko, 12 midnight, 1 a.m. natutulog. Korean novela. Hi. Anya saya. Okay. Netflix. Okay. O kaya, hindi talaga kayo makatulog. Insomnia. Okay. So, it will help. Magpa-araw, mag-ehersisyo. 1 hour before bedtime, maligo na maligamgam para ma-relax yung muscle. Okay? Madalas, natutulog kayo tanghali. Pag tanghali kayo natutulog, up to 20 minutes lang, magpagising or mag-alarm kayo. Hindi po 2 hours, 4 hours ang nap. 20 minutes lang. Kaya hindi kayo nakakatulog sa gabi because natulog kayo ng tanghali. So kung inaantok kayo, 20 minutes nap, power nap ang tawag doon. Then you alarm, magising, or kaya magpagising kayo. Kahit sa bata, ganun din. Pansinin niyo mga bata ngayon, bakit 12 midnight, 1 a.m. natutulog? Dahil nagnanap sila, tuwang-tuwa magulang, hindi na ginigising kasi walang istorbo. O hanggang 4 p.m., 5 p.m. gising. Ang hirap kayo mag-alaga ng mga malilipot, di ba? So, yung isang technique, ayan yung matulog. So, yung up to 5 p.m., napaka-relax nyo. Hindi kayo na-stress sa mga alaga. Pero, pagdating ng gabi, kasama ninyo gising. Hindi inaantok. So, 20 minutes lang ang sleep ng mga bata, tanghali. Gisingin nyo na, maglaro-laro. Para by 8 p.m., natutulog na rin sila. Sa adult, 9 hanggang max 10 p.m. Pero kung makakatulog kayo ng within 9 p.m., early to bed, early to rise, make your body healthy and wise. Okay? So rest, pinaka-importante. And number last, new start, trust in God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So, always trust the Lord. May mga health conditions tayo. Pag-pray natin na maging mawala or mabawasan. Pero syempre, hindi doktor ang magpapagaling sa inyo. Kayo ang magpapagaling sa sarili ninyo. Kasi kahit na anong instruction namin, kahit na anong recommendation ng mga doktor, kung kayo pa rin nandun, hindi nyo sinusunod, yung sarap-sarap kayo ng cake, hindi ako kakain. Di ba? Tandaan ninyo, pag mataas ang sugar, ano nagpapataas ng sugar? Sugar. Okay? Meron din nagpapataas pag sumusobra na kayo doon. Mga pagkain hindi matamis, pero pagka nasobrahan kayo doon, nagpapataas din ng sugar. And also, alta pressure. Kasama na din lahat yan. So nakita niyo yung mga komplikasyon dyan. Hopefully, ma-alarm kayo. Tumataas ang nagda-dialysis, tumataas ang obesity, tumataas ang may hypertension, tumataas ang mga may diabetes. Ang maganda ang bumaba. Okay? So, magsisimula tayo dito. Share. And para ma-motivate kayo, eto ako dati. Hindi ako mataba. Obese 2. Okay? Normal weight, overweight, obese 1, obese 2, yung obese 3, morbidly obese na yun. Yun na yung karurukan ng taba. Climax, yun.
Okay? So, nasa obese to ako. Konti na lang, magiging morbidly obese na ako. Ito ako dati. Okay? Nung nag-start ako ng clinic dito sa Lulumboy, ito ako nun. Kaya siguro hindi nyo na ako nakikilala. 93 kilos. 93. Ngayon, 67 kilos. From 2XL, yung pantalon ko niyan, ay yung slacks ko na pantalon, wala kang mabibili sa department store. Sastre. Tela ang binibili ko para Tapos, ang problema pa doon, rumorolyo pa dito sa bewang ko. Ano nga? Ba't ganun? No? Nahuhubo rin. Rolyo. Pababa. Okay? From that? Okay. Diretso na. Pwede kayong ganyan. Yung mga love handles nyo, yung tiyan nyo, sabi ko sa inyo, in 1 month, eat whenever you're hungry, feel nyo yung damit nyo parang lumuluwag. After 2 months, medyo nawawala yung tiyan. Paano na kung 1 taon? Baka nakikita ko na kayo, tumatakbo na rin kayo dyan sa duhat. Meron akong isang patient, cancer patient, breast cancer patient. Amazed na amazed ang oncologist niya. Why? Ikaw lang ang pasyente ko na napakaganda ng bone density. Kasi pagka kinikimo, mga cancer, kinikimo, nasisira ang bone density. So, mas maano sila sa fracture. Anong ginagawa mo? Sabi ng oncologist. Nag-i-squat ako, may dumbbells pa. Okay? Nagbubuhat. Kaya gumanda ang kanyang buto. Okay? You can follow me. Dr. Brian Aubrey Castillo. Sa page ko, may mga lecture ako doon. Diabetes, hypertension, CKD, cancer, gallstones, uric acid, mga arthritis. How to manage it naturally. Walang gastos, walang iinumin, walang kakainin, wala. Manood lang kayo niyan, follow it. Alam mo paano ang madali? Eat real foods. Huwag tigilan nyo ng kumain ng yung crap. Refined, processed food, artificial food. Okay? High carbohydrates. Lahat ng mga sugary food, sugar drink. Yeah. Yun, carbonated, refined sugar, artificial foods, and processed food. Iwas kayo dyan. Pati sa mga anak ninyo, tanggalin nyo yan. Eat real foods. Itlog, isda, gulay, manok. Okay? Yan ang kainin ninyo. Okay, follow nyo ako dyan. Pagka naka-live ako, magtanong kayo. Sasagutin natin. Okay? And thank you. May question? Sabi ko sa'yo, hindi ko kayo kakainin. Yes. Yung mga tinanong ko, yung mga nararamdaman. Yes po. Ano po yan? Pwede po kasing inflammation. So, paano yung i-address yan? Inflammatory foods. What are those inflammatory foods? Those with high sugar. Kasi nabaksakan ako ng kahoy. Agas-gas po yung tubig ko. Okay. Ito po. Oo. Parang namumula po. Yes, pag may mga abrasion, lilinisin lang yan. Tapos tatakpan nyo kasi yung pantalon, gumagasgas. So, naiirita lalo. Ointment lang. Linis. Mupirocin. Bactroban. Oo. Kasi na-abrase yan na gasgas. So, yung pantalon nyo, gumagasgas dyan, lalong naiirita, lalong mamamaga. So,
Lagyan na, linisin, soap and water, betadine, then ointment. Umiinom ako ngayon ng metformin kasi mataas ang sugar ko ngayon, 200. Mga ilang buwan ako na sa bumaba. Okay. Always back Hindi on track. bababa yan if you're not going to change what you eat. So kung kakain ka pa rin ng mga matatamis ng pagkain, matatamis na inumin, kakain ka ng mga processed food. Ang processed food, may mga nakasama kasing mga, mga sugar. Then high carbs, pag sobra kayo sa carbohydrates, kahit uminom kayo ng metformin, yung 200 will stay 200 or more, or tataas pa, 300. So ano gagawin ng doktor mo? Magdadagdag ng another medication for your sugar. So 2 na. 3 na. Insulin na. Okay? Meron akong patient, chinek niya ang sugar niya, 400. So nagreseta ako ng gamot na. 2 medication in 1 tablet. Then change your lifestyle. After 1 week, 300. After another week, 200. After another week, 150. Hindi sa medication. Change your lifestyle. Eventually, yung medication, tatanggalin ko na. Yung 2 medication in 1 tablet, gagawin ko ng 1 medication, 1 tablet. Then kung continue kayo sa change of lifestyle, yung 1 tablet, 1 medication. Napakadami ko na pong mga pasyente, diabetic, nag-i-insulin. Ay, tuwang-tuwa sila. Meron ibang bansa, online. Nung nag-seminar ako, mayroong convention sa Alabang, pinuntahan ako. Why? Ba't niya ako pinuntahan? Alam mo, sabi niya sa akin, Doctor, I have 4 doctors in the States. Neurologist, endocrinologist, ano pa? Pulmonologist, 4. To, pediatrician lang palang magpapagaling sa akin. Why? Sabi ko, I just change your lifestyle. Etong gawin mo, etong kainin mo. Sinunod niya. Nung sinunod niya, after 2 months, 3 months, 4 months, yung mga doktor niya, binabawasan na yung gamot niya. Nagtataka sila. Bakit pumapayat ka? Bakit ang ganda ngayon ng katawan mo? Tapos, ang ganda ngayon ng laboratory. Ang ganda ngayon ng mga BP, ng monitoring. So sila, amaze ako, no? Imagine mo yan. In 3 years ko nagmamanage ng mga adult, elderly, senior. Ngayon lang ako nakaranas na nababawasan ang gamot. Kaya, bakit ako nagiging vocal sa aking advocacy? Bakit gusto kong pumunta sa mga barangay, i-share? Because it worked. Noong unang taon, medyo hesitant pa ako eh. Kasi, hindi ko alam kung talagang tama ba itong gagawin ko. Pero 3 years na. Ang dami ko mga patient and still, nagpapakonsulta sa akin. Nire-refer sa akin. Oh, ito yung kumari ko. Gusto ko. Well, ito lang sasabihin ko sa kanya. Ito yung tanong. Ready na ba siya natanggalin ang sugary food, sugar drink? Ready na tanggalin ang processed food? Ready na hindi kumain sa fast food? No? High carbs? High carbohydrates? Ready na siya na tanggalin mga to? Sa kanya ako kausapin. Nire-ready ko na siya. Kung ready siyang ganon, kasi kung hindi, sabihin, oh, Doc, may re-refer po ako. Kaso, hindi niya mapakawalan ang kanin na marami. Hindi niya mapakawalan ng soft drinks. Hindi niya mapakawalan yung pizzang favorite niya. Ice cream. Huwag niyo lang ipakonsulta. Because kahit na anong advice ko, sayang. Kung ang pasyente ayaw
mapa-advisean, magumaling, baliwala. Kaya yung consultation nyo, kung di rin kayo susunod sa doktor, wala rin. Sayang binabayad nyo. Ako, sabi ko, sayang babayad nyo, sayang yung ibibigay yung pera. If lahat ng instructions ko, hindi nyo susundin. Okay, meron pa ito, nakakalungkot, no? Magka-diabetic, hypertensive, Dok, ano nang kakainin ko? Kahit anong kainin mo. Kung siguro 20 or 30 years ago, wala tong mga processed food, okay ang sige, kahit anong kainin mo. Kasi hahanapin mo yung pagkain mo noon. Pagpapaguran mo pagkain mo noon. Ngayon, hindi. All are processed, all are sugary. Kaya lahat, pagka nagtanong sa akin, Dok, anong kakainin ko? Okay, you eat real foods. Anong real foods? Yung lulutuin nyo. So, focus on home-cooked meal. Tanong ko, sino marunong magluto dito? Ako. Praise God. Ang galing. Iyan ang dapat ituro nyo sa mga anak niyo, lalaki o babae. Kasi sa panahon ngayon, yung mga dalaga ngayon, walang idea sa pagluluto. Alam mo idea? Delivery. Oh. Okay. Lahat na may mga alta presyon, diabetic, tanggalin nyo ang mga condiments. Ano yung mga condiments na binabanggit ko? Magic syrup. Mga mix. Use salt and pepper. Pampalasa. Balik natin yung dati. Yan ang dating timpla noon. Salt and pepper. Kung gusto nyo matanggal, kung gusto nyo lang matanggal, ang alta presyon, ang diabetes, yan ang gawin nyo. Kasi kung ayaw nyo matanggal yan, hindi makokontrol ang inyong alta presyon at saka diabetes. Because, why? Mas masarap, mas malasa, mas madami kang kakainin, marami kang kanin na kakainin. Tsaka, may mga mixture na yan, additives, preservatives. Bakit tumataas ang cancer? It's because of that. Wala namang cancer dati Diba? Alam mo ba ang pumapatay sa tao noon? Infectious diseases. Pneumonia, TB. Kasi hindi nadadala sa doktor. Pero ngayon, nadadala na sa doktor. Ang problem, hindi na yan ang mataas ang namamatay ngayon. Heart attack, stroke. Yan yung batang-bata pa, di ba? Nakakalungkot, anak nyo mas nauuna pa kaysa sa magulang, no? Yun ang nakakalungkot. Anyway, if you want to change your lifestyle, follow nyo lang ako sa page ko. Okay? Lahat ng lecture doon, andun po, may mga lecture doon. Manood lang kayo. Or, if you want, pagka naka-live ako, you can ask question. I am a low-carb advocate, no? And hindi lang naman yung diet ang tinitingnan ko. Merong iba hindi kaya. So, you can do Mediterranean, all grains, fruits. May vegetarian, puro gulay, walang karne. May carnivore. So, I can accommodate that. Kasi aayusin ko lang yung mga... Alam mo, simple, processed food, tanggalin nyo. Sugary food, tanggalin nyo. Kasi lahat ng diet, yan yung tinatanggal. Correct. Ayusin nyo lang ang kinakain. Nutrition, 80%. Exercise, 20%. Akala ko nun exercise, papayat ako magiging healthy. No. Yan ang mali ko. Mga ibang doktor, yan ang alam. Mag-exercise ka, magiging healthy ka. Ang kinakain ko nun, Quaker Oats. May asukal, may gatas, nilalagyan ko pa ng mga prutas. Ayun. Lumala ako, lalo kong tumaba. Kasi ang alam ko, healthy yun. Pero bakit ako tumataba lalo? So, hindi. Okay? Eat whenever you're hungry. Siyempre, kailangan din ng exercise. Fasting. Mag-fasting kayo. Kung hindi kayo gutom, mag-fasting. Isang napaka-effective ang mag-fasting. Start lang kayo sa 12 hours, 14 hours.
Kung kaya niya 16, 18. Minsan ako, nakaka 1 meal a day lang. Akala nila magastos. Imagine mo, isang beses ka lang kakain. Magastos ba yun? Okay? So, questions? Hindi bawal ang itlog. Pinaka-nutritious food yan. Ha? As long as i-lessen nyo po yung mga high carbs. Okay? Okay. Explain ko bakit ko pinapalesen ang high carbs. Okay. When you eat food, anong sinusunog ng katawan natin? Ang unang-unang sinusunog niya is sugar or carbohydrates. Carbohydrates is sugar yan. Pag in-intake natin mga carbohydrates, tinapay, kanin, pasta, okay? Pag kinain natin, yan yung unang i-burn ng katawan. Ngayon, kung may kasama siyang mga karne, taba, yung taba, i-store niya. Kasi ang unang niyang susunugin ng katawan mo, sugar, carbohydrates. Ngayon, i-lessen mo yung carbohydrates, walang energy, walang susunugin ng katawan. So, maghahanap ng energy. Kasi nung una, puro carbohydrates, yan yung energy. Ngayon, ulam, tapos konti lang yung carbohydrates. Ang katawan maghahanap ng energy. Saan kukuha? Sa taba. Kaya mapapansin nyo, yung mga nag-lessen ng carbohydrates, sinusunog yung taba. Magugulat kayo. Very amazing ang katawan natin. Okay? Pero kung panay-panay, only rice tayo, siyempre, ang susunugin niya, yung carbohydrates, yung sugar. Yung taba, hindi niya papansinin yan. Mag-i-store. So, tataba kayo ng tataba, lalaki kayo na. Itlog, may protein, may fats, may mga minerals din yan, vitamins. Very nutritious po ang itlog. Tsaka kung mag-alaga kayo ng manok, libre ang itlog. Di ba? Bawasan yung kanin. Bawasan. Tinapay, tanggalin nyo na. Gusto yung magmerienda, cucumber. Snack. Yun, very good. Yun. Diba? Ilang years na? Simula nung marami akong na-observe na sakit, talagang binago ko ang anak. Very good. Awa na Diyos. Dalawa na lang ang ko. Medication. See? Lesson. Maraming hindi nagbago ng lifestyle. Ang 3 niyang gamot, nagiging 5. Pagbalik niya, kaya natatakot sa doktor. Oh, naku, pagpunta ko ng doktor, dadagdagan na naman yung gamot ko. Well, kayo ang gagawa niyan, hindi doktor. Kasi kung ano lang makita ng doktor na problem, yun ang gagawin niya. O, kailangan mo to eh. Ito yung problem mo eh. Ito ang solusyon. Pero ang solusyon na binibigay ko sa inyo, baguhin nyo ang lifestyle ninyo. Kumain kayo ng masustansya. Huwag kayong kumain ng processed food. Commercial, sasabihin nila masustansya. Ako po. Ang masustansya, ito yung mga inaalagaan, dinidiligan, yan ang masustansya. Alam ko, mga tagaduhat, may mga tanim kayo. Tanim kayo ng gulay. Mag-alaga kayo ng manok. Pagkain nyo yan. Yan ang masustansyang pagkain. Eat real foods. Huwag po yung mga processed, refined. Bakit easy? Sa panahon ngayon, napaka-busy ng mga babae at lalaki, mag-asawa, nagtatrabaho. Dati, tatay lang nagtatrabaho eh. Ang nanay nasa bahay, tagaluto. Ngayon, hindi na. Mag-asawa, nagtatrabaho. Ang gusto nila instant, yung mabilisan. Kasi, naku, late na ako. Uuwi ng bahay, pagod na pagod. Hindi na makapagluto. Instant. Kaya, ayan ang mga sakit. Diabetes, obesity, hypertension, nakaka-alarma yan. Kaya pansinin nyo sa center, ang dami-daming humihingi ng mga gamot. Cannot afford. Gusto nyo walang gamot? Baguhin nyo yung lifestyle. New start. Nutrition,
exercise, water. Ano yung S? Sunshine, temperance, air, rest, and trust in God. Okay, ano pa questions? Dagdag ko lang po. Kasi sa bahay na monitor ko yung sugar ko, ay medyo matagal-tagal na talagang napaka-normal. Even though may BP. Pwede ko na ba siyang yung medication ko sa sugar? Kasi matagal na, mga 1 year na yan. Okay. Titingnan niyo po, ang pinaka-effective is yung FBS and HbA1c. If normal na, fasting blood sugar, pag normal, ilan ang medication mo sa sugar? Isa lang po. Gawin mong every other day. Ayun. Ayun lang. Parang gano'n ang agin. After a month, check ka ulit ng sugar. FBS na lang. Kasi ang HbA1c every 3 months. After a month, check ka ng fasting blood sugar. Huwag yung dito. Magkano lang naman yan? 100 plus lang yan, di ba? 200. Mahal na yung 200. Yung FBS lang. Pag normal, tanggalin mo na. Parang gano'n ang agin. Then after 3 months, pa-check ka ulit HbA1c, fasting blood sugar. Pag normal, hindi may babalik. Kasi meron ako mga ganyan, mga diabetic. Nag-insulin. Natanggal ko na insulin, natanggal ko na mga oral medication sa sugar. Sabi ko, follow up ka sa akin after 3 months with love. Normal. Follow up ka after 3 months ulit. Normal. Alam mo, next follow up namin? After 6 months. Follow up ka ng after 6 months with love. Kung normal, 1 year na tayo magkikita. Ganun yan. Kasi hindi agad-agad yan, pagka may mga health conditions, pagka tinigil, alam mo, nagse-celebrate. Tinanggal ng doktor yung aking gamot. Pwede ko na siguro kainin yung favorite ko. Nagsisimula naman yan. We need to change your lifestyle. Lifestyle. Self-discipline talaga. Paano nyo madidisiplin ang sarili nyo? Gawin yung lifestyle. Ang ibig sabihin ng lifestyle, para nung pumapasok kayo sa school, pagising nyo sa umaga, ligo, bihis, pasok. Parang unconsciously, ginagawa nyo na siya. Kaya kung etong lifestyle ninyo, palagi nyo ginagawa, after a year, ganun at ganun, 2 years, 3 years, ay, sigurado ako sa inyo, hindi kayo mawawala sa focus. Yung discipline, ano na yan? Lifestyle na yan. Para ka lang humihinga na ng hangin. Hinahanap-hanap mo na. Katulad yan. Very active ako. Dati, hindi. Hinahanap ng katawan ko. Ayun. Rest when you can. No? Ang mahalaga, listen to your body. Dapat walang nararamdaman ng katawan. Pag kami naramdaman, may something, nangangalabit yan. Hey, may ginagawa kang something na, bakit ka nahihilo? Bakit sumasakit yung mga katawan nyo? Kaya kayo napapakonsulta, no? May mga gamot. Kaso, mas maganda, walang iniinom ng gamot. Kasi yung mga gamot may side effect. Sabi nila, metformin, delikado yan. Yes, lahat naman ng gamot, delikado pagka ginawang matagal na iniinom. Bakit matagal na iniinom? Hindi nyo pa kasi binabago lifestyle ninyo. Gusto nyo magbago, mawala yung gamot, mabawasan man lang, baguhin ang lifestyle. Step by step yan. Kasi sa generation ngayon, sad to say, addicted tayo sa sugar. Meron pang isang very na donut, no? Papa-taste test pa, libre. May 2 pirasong libre. Ang sarap. Siyempre, sugar. So, ang bibilhin, may sale pa. 2 box, libre 1 box. Alam nyo, kinukuha niya yung pagka na-addict na kayo, bibili at bibili at bibili ka na. Ayan na. After 6 months, after a year, may diabetes na kayo. Sa 74 years old yung mother, hindi po ka-exercise ng pag-push. Ilang minutes po ang dapat nilang ginagawa? Start lang muna sa 8 counts. 8 then po, weekly po, tataas po siya. Kung kaya niya yung 10, okay.
Kasi sedentary, walang ginagawa. So, start with Sugar, pero kung kapag lumakad na para pa ba robot? Robot ba medyo? Yes, kasi maingat na yan eh. Eto ha, huwag niyong mamadaliin ang mga elderly. Kasi pag kami nadali nyo, halimbawa late na kayo sa kasal, late na kayo sa binyag, ay, siya ang reyna. Huwag niyong mamadaliin. Kasi, Nay, bilisan nyo! Ay, natataranta na yan, natataranta. Nabuwal. Fracture. O hindi kayo pumunta sa kasal, pumunta kayo sa ospital. Imbes na nag-celebrate, ayan, gumasos pa kayo. Ang mahal magpapalit ng, kalahating milyon, 400,000, mura ng 300,000. Okay? Pag dinala nyo sa government, pipila kayo, buwan. After 1 month or 2 months, kayo na nakapila, sasabihin ng surgeon, ay, hindi na siya pwedeng palitan kasi may mga karne na. Ang senior na nabalian, bedridden. Ang kasunod nun. Pagka naging bedridden ang mga senior, nag-deteriorate ang health. So eventually, 1 year, 2 years, 3 years, paano? Ganyan ang senior. So, very cautious lang. Huwag mamadaliin. Squat. Tuhod, may tahe. Start muna sa walking. Start sa walking. Actually, mag-lose lang ng weight. Yan, lakad lang muna. Tapos, unti-unti yan. Pagka gumaan ng katawan, mas nakakapag-bend ng konti. Konti lang. Huwag naman yung sobrang bend na gano'n. Konti, bend. Kung ano yung kaya ng tuhod. Ganun lang yun. Hindi nyo mamadalin. Hindi ka tulad sa gym. Bibigyan ka, napakahirap. Nag-gym kaya ako nun. 2 months lang, hindi na ako nagtagal. Paano? Pinapahirapan na. Hindi ko na-enjoy ang mag-gym. Kailangan i-enjoy nyo ang lalo na sa mga senior. You need to move, you need to lift. Yung nagpapayat tapos nagsasag, kailangan nyo magbuhat. Hindi yan magtuton kung hindi kayo magbubuhat. Okay? Papayat kayo, no? Ay, si Aling gano'n, no? Parang may sakit. Okay lang yun. Kailangan nyo na mag-lift para magtog. Sige. Any question? Okay. Kung wala na pong question, hopefully, you can invite me again with more presence. Yes, kasi mas maganda is aware sila. Okay? Aware na huwag niyong iasa sa gamot ang pagiging healthy ng katawan. Okay? Pwede na maging healthy ang katawan without this medication. You just need to change what you eat, move more, hindi palagi nakaupo. Sa mga nasa office, 2 hours lang ang maximum na nakaupo. Kailangan nyo tumayo, maglakad, stretch. Ayan. Kadalasan ang mga project ninyo ay Zumba. Tama? Mag-iingat sa Zumba, sa mga sedentary, yung mabibilis. Usually, may injury yan. Pagka nabamadilian kayo, huwag nyo lang May mga elderly, may mga gusto mag-Zumba, pero hindi kaya yung speed. Mabilis yung iba eh. Akala nila mga dancer, yung mga senior. Diba? Okay, so thank you so much for attending, and hopefully we have knowledge or learnings na pwede nyong i-share din. And if you want to invite me again, ako nag-invite na sa sarili ko dito. Punta ako na, pwede ba ako dito mag-speak? Okay, if you want to invite me again, sabihin nyo lang sa akin and pupuntahan ko kayo. Okay? God bless.
Salamat po. Bye-bye.